Paglabas ng eskinita ng isang lalaking naka-helmet, bigla siyang bumunot ng baril at may pinaputukan. Hindi po nahagip ng CCTV kung sino ang binaril niya, pero ayon sa mga otoridad, isa ring lalaki ang gumanti ng putok. Nangyari po yan sa Rojas City, sa Capiz, umaga po kahapon. Agad na tumakas ang gunman at ang kanyang kasama. Natukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawa. Walang nasaktan o nasawi sa barilan. At na-recover ang ilang basyon ng bala, gayon din ang nasa 50 pakete ng iligal na droga na wala ng laman. Patuloy ang investigasyon. Kasunod ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa kanyang acquittal noong 1 taon at pakikipagpulong ng South Korean officials sa pamahalaan noong 1 linggo, full-scale manhunt na ang kinasa para kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kinonvict si Dumlao ng Court of Appeals sa pagiging mastermind ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga at pagpatay sa kanya sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016. Sa investigasyon, sinabing flinash umano ang mga abo ni Ji Ik-ju sa inidoro matapos ikrimi. Yung si Colonel Rafael Dumlao na-acquit, pero subsequently challenge yung acquittal niya sa higher court. Sinet aside yung acquittal niya, and in the next round na-convict siya, umapela siya, na-affirm yan, so final na decision yan. Biro mo, dating pulis, hindi mo makita, yun ang sumama ang loob ko dyan. Dagdag ni Bersamin, kahiyahiyang hanggang ngayon wala pa rin si Dumlao sa kamay ng batas. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong without the possibility of parole ang hatol kay Dumlao. If he does not peacefully surrender, then he runs the risk of a full-scale manhunt. It was made clear to us by the immigration people that in their records, Colonel Dumlao still remains in the Philippines. Bumuo na ng Special Manhunt Team para tugisin si Dumlao. Kinabibilangan nito ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang miyembro ng PNP. Magbibigay naman ng intel ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi natin sasabihin dito o hindi natin kailangan isipin na pulis siya. Siya ay nag-violate ng batas. Siya ay pumatay at siya ay may warrant at kailangan i-serve natin yung warrant yan kahit sino pa siya. May 1 milyong pisong pabuya na ring inilabas para sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Dumlao. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Nagmistulang ilog ang downtown area ng Jolo-Sulu dahil sa lagpas-tuhod na baha bunsod ng malakas na ulan. Ayon po sa kumuha na video, tumirik din ang ilang sasakyan sa kalsada. Inabot ng 4 na oras bago tuluyang humupa ang baha na nangyari nitong Biyernes. Sa Maguindanao del Sur, libo-libong residente ang lubhang naapektuhan ng kabuhayan dahil din sa malawakang pagbaha. Agad nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking katuwang ang 33rd Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army. Kahapon, nakapaghati na po tayo ng tulong sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Mama Sapanok at Sultan sa Barongis. Katakdaring i-deliver ang dagdag na 2,500 food packs ng GMA Kapuso Foundation. At sa mga nais pong tumulong, maaari pong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin po online via GCash, Shopee, Lazada, Global Rewards at Metrobank Credit Card. Isang surprise birthday party ang inihandog ng fans para kay Andrea Torres. Ano kaya ang birthday wish ng akusada star? Alamin yan sa aking chika. Walang kaalam-alam si Kapuso star Andrea Torres na ang pupuntahan niyang lunch meeting daw sa isang tiyahin from abroad, birthday party pala para sa kanya. Pagdating sa venue, bumungad sa kanya ang isang pretty in pink surprise party. Lahat ng favorites at wishes ni Andrea, iniregalo ng kanyang fans.
Ang dami sa kanila, talagang more than a decade ng kasama ko. And iba yung ganong klaseng pagmamahal, di ba? Tsaka napaka-consistent nila. Grabe talaga. Sabi ko nga, yung love to na parang love sa'yo ng magulang mo, love sa'yo ng kapatid mo. So sobra ko silang tina-cherish. Ang tanging wish ni Andrea ngayong taon, mapusuan ng viewers ang ginagawa nilang serye na Akusada. Punong-puno raw ng challenges ang kakaibang seryeng kanilang ihahandog, kung saan gaganap siya bilang isang magtatahong. I think first time na gumawa ng soap na ang role magtatahong. So gusto namin na super mapakita talaga yung community na yun, kung ano yung buhay nila. Mabuti na lang daw at swak ang chemistry nila ng leading man niyang si Benjamin Alves. Pagka-estena ko siya, parang nababawasan yung preparation ko ng half. Parang alam kong mag-work yun, alam kong kung ano man yung gagawin niya, makakapagbatuhan kaming dalawa. Bus at tren nagbanggaan sa Camarines Sur at sa Santiago City nalunod ang isang batang sakay ng tricycle na nahulog sa irigasyon. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. May nahulog na sidecar dito. Yung bata, hinahanap nila, hindi nila makita. Tulong-tulong na hinanap ng mga residente sa irigasyong ito sa Santiago City, Isabela, ang isang batang 2 taong gulang. Sakay siya ng tricycle na nahulog doon habang minamaneho ng kanyang ina. Kalauna natagpuan ng bata sa di kalayuan. Dead on arrival siya sa ospital. Patuloy ang investigasyon pero ayon sa CDRRMO at pulisya, maaaring nagkamali raw sa pagmamaneho ang ina ng bata kaya nahulog. Wala pang pahayag ang ina ng biktima. Nahulog sa kanal sa tabi ng highway sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang pulang kotseng ito. Nakabanggaan nito ang isang pickup truck, 2 truck at isang e-trike ang nadamay. 3 ang sugatan kabilang ang 2 driver na dinala na sa ospital. Iniimbisigahan ang disgrasya. Sumalpok ang isang tren sa bus sa Nabua, Camarines Sur. Dinala sa ospital ang driver at 13 pasahero ng bus. Ayon sa Nabua Police, sa panayam ng Super Radio DZBB, papuntang Legazpi Albay ang bus nang hindi umano mapansin ang paparating na tren. Base sa paunang imbestigasyon, madilim sa lugar at walang flagman o anumang warning signal sa riles. Hawak ng pulisya at wala pang pahayag ang makinista ng tren na tumangging magpadala sa ospital. Ayon sa Philippine National Railways, hindi na-diskaril ang tren. Pero pinagpapaliwanag pa rin ng Department of Transportation ng PNR. Nag-issue rin ng LTO at LTFRB ng show cause order para sa bus driver at bus company. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang terminal ng Mega Bus Line sa Cubao pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nasa Bicol daw ang kanilang head office. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag ang kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Sa darating na pasukan, aarangkada ang libreng tutorial program ng DepEd para matulungan ang mga estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan na hirap po sa pag-aaral. Nakatutok si Nico Wahe. History of sorcerer. The oldest sorcerer-like sport was played over 2,000 years ago. In accident, Chinese, Greek and Roman plotters. Ang incoming grade 7 student na si Nonong, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong hirap sa pagbasa. May mga salita kang hindi alam? Opo. Eto, anong basa dito? Anong basa dito? Sorcerer. Sure ka na? Sorcerer yan? Yata. Ano yung sports na... Soccer pala. Yun. Pinagbasa ko rin ng kapatid niyang grade 4 pupil. Ang resulta? History of soccer. The oldest soccer-like sport was played over 2,000 years ago in ancient Chinese, Greek, and Roman cultures. Ang kanilang ina, aminadong hindi na gaanong natututukan ng pag-aaral ng mga anak, lalo na ng kanyang panganay. Hindi ko na kasi talaga sila masyado natututukan kasi kailangan po namin trabaho para sa kanila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.58 ng mga estudyanteng graduate ng high school edad 10 to 64 years old ang functionally illiterate o may problema sa comprehension at understanding o hindi nila naiintindihan ang mga nababasa nila.
Ayon sa DepEd, gumagawa na sila ng paraan para masolusyonan ang problemang yan. Sa darating na school year, i-activate ng DepEd ang kanilang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa ilalim ng Republic Act 12028. Dito, ibang set ng mga guro ang tatayong tutor sa mga nasa grade 1 to 10, kabilang ang mga matagal na hinto at kababalik pa lang sa pag-aaral. Mga below minimum ang proficiency level sa reading, math at science, at iyong mga laging bagsak sa mga pagsusulit. Assess po natin yung mga bata para malaman natin sino sa mga bata ang kailangan ng tutorial. Hiwalay po sa klase nila yon. Pwede po itong bago ang klase nila or pwede rin pagkatapos ang klase nila. Pwede rin pong weekend. Depende po sa kakayahan ng school at saka availability ng mga tutors nila. Libre ang programang ito na layong solusyonan ang learning gap sa mga estudyanteng may mahinang komprehensyon. Good news ito para sa nanay ni Nonong. Malaking tulong po yun para mas ma-improve po yung niya, yung pagbabasa. Imbis na ilalaan niya na lang sa ganun kaysa maggala-gala siya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos na courtesy resignation, marami pa raw tatamaan sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa Malaysia po ngayon para dumalo sa ASEAN Summit. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na miyembro na ng gabinete ang sinibak o inilipat ng pwesto kasunod ng utos na mass courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang nadagdag dyan, pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, marami pang tatamaan dahil tuloy pa ang evaluation. Ang memo ko, yung cabinet, yung presidential appointees at saka heads of agencies. Proseso yan. Hindi ba pwedeng lump sum na maghusga ka sa kanila. Sabi ni Bersamin, inuunang silipin ng Pangulo ang trabaho ng mga ahensyang may direktang serbisyo sa taong bayan. Meron kasing mga opisina na hindi masyadong involved sa daily life ng tao. They're just the research groups, mga ganun. Inutos ng Pangulo ang mass courtesy resignation noong nakaraang linggo para raw iayon ng administrasyon sa mga pangangailangan ng taong bayan kasunod ng 2025 midterm elections. Pero sabi ng political analyst si Professor Ranjit Rai, mukhang parang cosmetic, no? Hindi ganun kalaki ang pagbabago. Karamihan ng mga tao na pinalitan sa top management lang, wala naman mga undersecretary talagang pinalitan. Sana hindi formal lang, sana totoong talagang reshuffle at saka pagpapalit ng mga tao in certain institution. Pero higit sa tao, dapat daw reforma sa mga kagawaran ng pagtuunan ng Pangulo. Kahit pagbalasa ka ng tao, kung yung mga balakid na institutional, nandyan pa rin. Yung mga budgetary constraints, nandyan pa rin. Wala magbabago. Kanina bago umalis papuntang Malaysia, nagbiro ulit ang Pangulo tungkol sa balasahan ng kanyang gabinete. Very measured numbers of the cabinet that are here this afternoon. Dadalo ang Pangulo sa 46th ASEAN Summit and related summit sa Malaysia. Pag-uusapan daw ang sigalot sa South China Sea, sitwasyon sa Myanmar, climate change, ekonomiya at framework para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Idadagdag din daw niya ang usapin sa taripa ng Amerika. We must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. Habang wala ang Pangulo, magsisilbing caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Iginiit ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pinipilit o ginagawa ng kwento ang testimonya ng mga saksi. Kaugnay po ito sa alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na umano'y pinipilit ng ICC ang mga polis na pumirma ng mga prepared affidavit para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa ICC. Dagdag pa ni Conti, ang mahalagang saksi ay kailangang personal na magbigay ng kanilang salaysay sa korte. Ang mga tanong daw sa investigasyon ay bukas at malaya at isinagawa sa ilalim ng mahigpit na patakaran. At lagi rin daw may recording at nasa harap ng kamera. Obligado rin daw ang prosekusyon na ibunyag kahit mga ebidensyang maaaring pumabor sa akusado.